Sinampahan at inireklamo ng DILG si Alice Guo ng graft o katiwalian sa ombudsman. Malakas ang kaso laban kay Mayora at maging batayan ng ombudsman para patawan ang alkalde ng preventive suspension. Sa likod ng munisipyo ng Bamban Tarlac, tila isang pangkaraniwang opisina lamang ito, pero nang ito ay salakayin ng otoridad na bulaga ang iba't ibang gamit na para di umano sa iba't ibang scam sa compound. Hinala din na mayroong itong ugnayan sa hacking ng government websites sa bansa. Isang malaking katanungan sa marami kung bakit nakapag-operate ang Pogo Hub, nasa likod lang naman ito ng munisipyo ng Bamban. Naungkat tuloy ang koneksyon nito kay Mayor Alice Guo. Sinampahan at inireklamo ng DILG si Alice Guo ng graft o katiwalian sa ombudsman dahil sa pagbibigay ni Guo ng business permit kahit kulang ang requirements at expired na lisensya mula sa PAGCOR. Tiwala na malakas ang kaso laban kay Mayora at maging batayan ng ombudsman para patawan ang alkalde ng preventive suspension. Tuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, lalo na sa agawang teritoryo sa Ayungin Shoal. Sa dami ng pambubuli at paggigit-git ng China sa barko at mga tao ng Pilipinas. Ang pagpupumilit ng China na kontrolin ang Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng South China Sea ay humahantong sa tensyon sa rehiyon at nagdudulot ng pagkabahala sa kalayaan at seguridad sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa Defense Minister ng China, malapit na daw silang mapuno. Sinabi ito sa isang security forum na ginanap sa Singapore. Ayon kay Dong Jun, Defense Minister ng China, matagal na silang nagtitimpi sa mga bansang nanghihimasok at patuloy na panghahamon ng ibang bansa sa South China Sea. Ang pagpaparinig ng China ay malinaw na para sa Pilipinas at US na parehong dumalo sa nasabing convention. Dalawa sa Filipino Coast Guards ay tila napikon na sa China. Makikita sa video na ang dalawang Pilipino umano ay nanutok ng baril sa mga Chinese Coast Guards. Bakit kaya ito nagawa ng dalawang Pinoy na Coast Guard? Ito ba ay bunga ng paghihiganti dahil sa paulit-ulit na pang-aagrabyado ng China sa Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Pinapakalat ng Chinese media ngayon ang isang video na kuha ng CCTV ng barko ng China ang dalawang Pilipinong sundalo na nanutok ng baril sa direksyon ng Chinese Coast Guards. Nakunan ito noong May 19, 2024 sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kung saan nakadestino ang sundalo ng Pilipinas. Makikita sa video ang dalawang sundalo mula sa barko ng Pilipinas na may hawak at nakatutok na baril. Samut-sari ang komento ng mga nakapanood sa video. Tinanong naman ang kampo ng sundalo ng Pilipinas kung bakit ito nangyari. Aniya ang nanguna umano ay ang mga Chinese Coast Guards na inagaw ang supply ng pagkain mula sa airdrop supply mission para sa mga sundalo Pilipinas. Inagaw at tinapon pa sa dagat. Umano ng mga Chinese ang mga supply ng pagkain. Dagdag pa rito, hinarang din umano ng mga Chinese Coast Guards ang medical evacuation team na papunta sa barko ng Pilipinas para sa isang sundalong may sakit. Ang barkong nasa video ay ang warship ng Pilipinas na nakadestino na sa Ayungin Shoal mula pa noong 1999 na naglalayong protektahan ang sovereignty claims ng Pilipinas dito. Tinatanong pa ang kampo ng China tungkol sa kanilang bersyon ng kwento, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin itong komento. Isa lang ito sa marami pang engkwentro ng Pilipinas sa China. Karamihan dito ay ang mga pambubuli ng China sa Pilipinas. Nitong March lamang, hinaras, binagatan at pinaulanan ng water cannons ang Philippine supply boat na magdadala sana ng mga pagkain sa sundalo ng Pilipinas na nakadestino sa Ayungin Shoal. Dahil sa pagpapaulan ng China, nasira ang barko ng Pilipinas. Bukod pa rito, naglagay din ng floating barrier ang China para mabagatan ang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Noong 2016, naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration, PCA, na nagsasabing walang legal na batayan ang mga pagisangkin ng China sa halos buong South China Sea. Ang Ayungin Shoal, bahagi ng West Philippine Sea, ay kasama sa mga teritoryong kinikilala ng PCA na sakop ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya, EEZ ng Pilipinas. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ang Pilipinas ay may karapatan sa mga likas yaman sa loob ng 200 nautical mile EEZ mula sa kanyang baybayin. Ang Ayungin Shoal ay isang bahagi ng Spratly Islands na matatagpuan sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Dahil dito,
Iligal ang paglayag at pag-aangkin ng China sa Ayungin Shoal. Ang PCA ay nagpasya na ang historical basis na pag-aangkin ng China sa South China Sea na tinatawag na Nine-Dash Line ay walang legal na batayan at hindi naaayon sa internasyonal na batas. Ang desisyon na ito ay lalo pang nagpalakas sa karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at nagbabasura sa pagtatangkang pag-aangkin ng China. Sa kabila ng desisyon ng PCA, patuloy ang China sa kanilang mga aktibidad sa loob ng EEZ ng Pilipinas na lumalabag sa soberanya ng bansa at internasyonal na batas. Ang pagpupumilit ng China na kontrolin ang Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng South China Sea ay humahantong sa tensyon sa rehiyon at nagdudulot ng pagkabahala sa kalayaan at seguridad sa teritoryo ng Pilipinas. Malinaw na Pilipinas ang may karapatan sa Ayungin Shoal, ngunit ayon sa Defense Minister ng China, malapit na daw silang mapuno. Sinabi ito sa isang security forum na ginanap sa Singapore. Ayon kay Dong Jun, Defense Minister ng China, matagal na silang nagtitimpi sa mga bansang nanghihimasok at patuloy na panghahamon ng ibang bansa sa South China Sea. Ang pagpaparinig ng China ay malinaw na para sa Pilipinas at US na parehong dumalo sa nasabing convention. Patuloy na apektado ang China dahil sa pangamba sa PH-US Mutual Defense Treaty. Ang Mutual Defense Treaty, MDT, sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na pinirmahan noong 1951 ay mahalaga sa pagpapanatili ng seguridad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa kasunduan, ang anumang armadong pag-atake sa mga pampublikong sasakyang dagat, sasakyang panghimpapawid o puwersang militar ng alinmang bansa sa rehiyon ng Pasipiko, kasama na ang South China Sea, ay magdudulot ng mutual defense commitments. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Ang MDT ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pangakong military aid mula sa US. Sa harap ng patuloy na pag-angkin ng China sa halos buong parte ng South China Sea, ang pagkakaroon ng kasunduang ito ay nagpapatibay sa posisyon ng Pilipinas laban sa mga agresibong hakbang ng China. Bukod dito, ang MDT ay humihikayat ng mas mahigpit na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa aspeto ng depensa at seguridad, kabilang ang mga pinagsamang pagsasanay militar at pagpapalakas ng mga kakayahang pandepensa tulad na lamang ng naganap na balikatan nitong taon lamang sa Fort Magsaysay, Philippines. Matagal nang hindi magkasundo ang dalawang superpower na bansang China at USA. Dahil sa Mutual Defense Treaty, mas nagpapalubha pa ito sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang presensya ng militar ng USAA sa rehiyon ay madalas na binabatikos ng China bilang isang panghaharas umano. Ayon sa China, ang kooperasyong militar sa pagitan ng US at Pilipinas ay nagdudulot ng destabilization at maaaring makasama sa kanilang mga karapatan sa South China Sea. Ang pagpapakalat ng hindi kompletong video ng Chinese media ng dalawang Pilipino na nanutok ng baril ay isa lamang sa mga hindi patas na pang-aapi at pag-agrabyado ng China. Sa mga nakalipas na taon, limitado lamang ang pasensya ng mga sundalos ng Pilipinas. Ang pagroronda ng Chinese Coast Guard sa teritoryo ng Pilipinas ay malinaw na iligal. Sa paulit-ulit na pambubli ng China, oras naman ng Pilipinas na maghiganti at hindi hayaan ng China sa kanilang hindi makatao at malupit na pang-aabuso. Sa iyong palagay, tama lamang ba ang nagawang panunutok ng dalawang Pinoy na sundalo? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share mo na rin sa iba ang video. Yun lamang at God bless.